Tatlong beses na na-scam ako. Hindi ko to kinikwento commonly sa mga taong kakalala ko. Tinatago ko nga kasi nahihiya ako. Dahil nga mukhang matalino, nagnenegosyo, ay na-scam pa din. Dahil mahalaga ka sa akin, ay nais kong ikwento sa inyo to, somehow maging vulnerable tayo dito sa video to, para maiwasan nyo ang aking mga pagkakamali. Kasi totoo, ang hirap kumita ng pera ngayon, di ba? Kaya kapag may dumating na opportunity sa atin para tumaas ang ating kita, nagkakandara pa talaga tayo doon at ginagrab natin. Somehow, napakaganda sa pandinig ng salitang passive income or yung tipong maliit lang yung kailangan mong gawin o ilagay ay potential ka na magkaroon ng malaking kita. Ito, share ko ang 3 beses na scam ako at yung mga natutunan ko dito. Actually, sa una, hindi naman talaga mukhang scam, but time will tell. Ito yung mga major scams na na-experience ko, pero may mga minor at hindi na dito kasama yung mga nagsabi sa akin na manghihiram lang sila ng pera sandali at ibabalik din nila. Pero ngayon wala pa rin. Na-share ko na sa mga previous vlogs ko yung instances na nautangan ako pero hindi ako nabayaran. At nagbigay ako ng tips para hindi ka na mautangan. I-share ko ang link dyan sa baba at hopefully may matutunan ka. Ito na, yung unang scam na na-encounter ko, bata pa ako nito. Ito yung time na interested na ako sa pagnenegosyo at nagre-research na ako kung paano mag-business. So, nag-join ako sa mga Facebook group. Naalala ko ang Facebook group ka nun ay yung the Global Filipino Investors. Laging may mga nagkikwento dyan about business at may mga webinars. At tuwang-tuwa ako kapag nakakapakinig ako ng mga webinars dyan. Disclaimer, hindi ko biniblame yung group or yung group admin or members. Doon ko lang nakilala yung pinag-investan ko. Sa una, di ba, when we're learning about financial literacy and it's more about earning more money. Pero hindi natuturo sa atin kung paano ingatan yung hard-earned money natin. So, doon sa group may nag-offer ng isang business opportunity. Sabi niya, meron siyang lechon business and he's offering 3% monthly return on investment at nakalock in sa 3 years yung i-invest mo. So sabi ko, conservative naman yung offer, hindi katulad sa iba na sobrang over-promising. Yung 10,000, meron ka lang 300 pesos na kita per month. So, pero kapag kinumpute mo, yung 10,000 mo nang in-invest at 3% interest per month, in 3 years time, around 10,000 na din yung naibalik sa'yo. So, mas malaki talaga yung return sa'yo versus kapag dineposit mo lang siya sa bangko. Nag-due diligence din kami. Actually, sinama ko pa nga yung mama ko at pinuntahan namin yung piggery. Meron silang different piggery sa Montalban. At talagang present, meron talaga silang piggery at the same time, yung mismong storefront ng lechon. Na-meet din namin yung owner, pati yung staff, at nagbigay din ng contract at post-dated check para maklaim mo yung interest mo every month at capital amount mo at the end of the 3 years. For the first 5 months, na-encash ko pa yung post-dated check. Pero after that, nag-bounce na yung cheque. 2018 noon, ito yung time na nagkaroon ng swine flu dito sa Quezon City at nearby area. So lahat ng swine or mga baboy na inaalagaan within the area ay kinonfiscate ng government or namatay. Dahil nga parang nagkaroon ng peste sa mga baboy. In short, na-wipe out ang business nung pinag-investan ko. Acts of God, wala tayong control kasi may peste nga. At the same time, nag-intervene din yung government. Promise yung owner na magbabayad siya once na naka-recover siya at naka-loan sa bangko. Pero after that, hindi namin siya makontak. Wala na siyang Facebook. Hindi na makontak yung kanyang mobile phone at even yung physical store ay sarado na. At hindi na rin namin malaman kung nasan siya. Well, technically, yung negosyo ay hindi scam dahil legit naman talaga. Pero dahil nag-promise ka yung owner na ibabalik niya yung pera, he will do his best. Pero ngayon wala na siya, hindi na siya mahagilap. Ay feeling ko talaga na scam pa rin kami dahil nga hindi nabalik yung pera namin. Ang pangalawang major scam na na-experience ko ay ito yung Axie, NFT, crypto, noong 2021. Ito yung time nung NFT games like Axie na maglalaro ka lang ng game ay kikita ka ng malaki dahil sa rewards ng game. Yung kinita namin sa aming business ng e-commerce ay pinang-invest namin sa NFT, Axie at crypto. Kasi parang na-FOMO kami or na-fear of missing out. Ang dami namin kakilala na pineflex nila, ang laki na ng kinita nila, may pambili na sila ng bahay, nakabili sila ng kotse dahil sa NFT. So somehow, gusto pa rin namin makasabay. Napakabilis na pangyayari nun. Come late 2021 to 2022 ay nag-die down na yung mga games at yung mga crypto coins. Yung iba, rug pull pa nga. Almost 500,000 ang nawala sa amin noon at naiwan pa sa amin ang credit card debts. So, lugi na kami, may utang pa kami. Kaya hanggang 2022-2023 ay nagbabayad pa kami ng aming pagkakamali. Hindi pa namin totally na-liquidate yung coins in mga games. Pero sobrang baba talaga. Parang sobrang barya na compared sa laki ng perang ininvest namin. Ang pangatlong pagkakataon na na-scam ako ay nakiride ako sa mga crypto at forex trader. Ang pagtitrade sa crypto or sa forex or sa stock market, naniniwala ko na skill talaga yan. Dahil ako mismo, inaral ko pero hindi ko talaga siya na-gets. Kaya saludo po ako sa inyo kayong mga profitable at magagaling sa trading. Dahil nga, inaaral ko pa pero
hindi ko pa gets, ay nagpo-follow din ako sa mga influencer/trader. Grabe yung mga social media presence nila, yung tipong ipopost nila kung magkano yung wins nila. At kung nag-offer ng ride, or yung tipong makikibakas ka, makikipag-contribute ka sa pool of funds na ititrade nitong crypto trader, ay nag-join ako. Sinabihan naman kami na ang crypto ay very volatile, kaya every year ang guaranteed proceeds. Ngayon, actually, more than 3 years na, pero wala pa rin ako na-receive ni piso. So, ayun, expensive mistakes. Nakakapanghinayang talaga, lalo ginalingan mo at ipinurusige mo yung negosyo mo. Pero yung kinita mo ay nasunog lang sa mga ganong klaseng scam. Thank God naman nakabawi tayo at sinustain tayo ng Lord through those trying times. At nagpapasalamat din ako na transparent din kami ng husband ko when it comes to this kind of move. At dahil mutual agreement nga, o napag-usapan namin yung mga ganitong bagay bago kami pumasok dyan, ay hindi namin biniblame ang isa't isa. Thank God din naman at nabigyan opportunity ang Lord para kumita pa kami ng extra para maipambayad namin dun sa mga pagkakamali namin. Hindi pa tayo nagkatapos dyan dahil gusto kong i-share ang learnings ko sa mga na-experience namin. Ang sabi nga, evaluated experience is the best teacher. At nais kong ibahagi ito para matutunan nyo yung mga lessons namin na hindi nyo na kailangang pagdaanan yung pagkakamali namin. Unang-una, pag hindi sa akin nakapangalan ng negosyo or hindi ako matututo sa negosyong yun, X na, hindi ako maglalabas ng pera, hindi ako magpa-participate sa bagay na yan. Pag nag-invest kasi tayo sa mga negosyo ng ibang tao, ginagamit lang nila yung pera natin, pero hindi nakapangalan sa atin yung negosyong yun at wala rin tayo natututunan. Ang nirealize ko kung ginamit ko na lang yung mga perang yon to start my own business, kahit maliit, like coffee shop, tapsilugan, RTW, ay somehow natuto ako sa pagpapaikot ng negosyong yon. At kung sakaling nalugi, at least meron pang mga asset yung business na yun na pwede kong i-liquidate. Kung baga sama ko may babalik sa akin, diba? At may natutunan pa ako. Ang pangalawang natutunan ko sa negosyo ay walang guaranteed profitability or income sa negosyo. Kung ikaw ay nagne-negosyo, alam mo to na hindi laging Pasko, hindi laging may kita. Minsan pa nga negative pa. If malakas ang business mo ngayon, hindi promise na next month or next year ay malakas pa rin. Kasi nga nag-iiba ang market, nag-iiba ang trend, nag-iiba ang platform, may mga pumapasok na competitor na mas magaling sa'yo or mas maganda yung produkto nila. Sa negosyo talaga ay hindi natin hawak ang mga bagay-bagay. There is a lot of uncertainty. Usually, yung mga business owner na nag-offer ng co-ownership or investment offers sa iba, ino-offer nila yan kapag malakas yung negosyo nila. So, as an investor, tingnan mo yung longevity ng business at yung financials. May track record na ba to na profitable siya at the end of the year? Or baka ngayong buwan lang to pumalo at bigla-bigla na lang nag-o-offer ng investment. Sa pang red flag, kapag may nag-offer sa'yo ng mga 10 to 30% guaranteed income a year or a month, ay magduda ka na. Dahil sa negosyo, dahil maraming bayarin, maraming responsibilities, may mga taxes pang babayaran, ay bonus na kapag may na net income ka na 10% or 20% ng gross sales mo. Sa negosyo, may mga season na break-even or negative pa nga. Totoo yan. So kapag iisip mo na ganyan ang daloy ng negosyo, dahil ganoon naman talaga na-experience ng karamihan ng mga business owner, saan kukunin ng mga negosyong nag-o-offer ng guaranteed income yung ipambabayad nila sa'yo? Maybe maghahanap ulit sila ng isang investor para ipangbayad yung ipinasok ng bagong investor dun sa in-invest mo. Parang Ponzi scheme na yung business model nun at hindi isang negosyo na alam natin. Pangatlong bagay na natutunan ko ay huwag kang ma-pressure sa mga nakikita mo sa social media at huwag ka rin ma-pressure na ma-achieve mo agad yung multiple source of income. Galingan mo lang sa isa. Actually, yung main source of income mo, galingan mo doon. Kung ikaw empleyado, ay galingan mo, workout mo na tumaas ang posisyon mo, magkaroon ka ng skill set na high-paying, ayos na yun kahit wala kang side income. Kung yung career mo, kumikita ka dyan ng 6 digits or 7 digits a month, ay okay na yan na isa lang. Kasi naman, marami kang source of income, pero barya-barya lang naman. Diba? Mas okay na yung isa, pero malaki. Ang pang-apat din natutunan ko sa na-experience namin ay focus on your own lane at on your own growth. Pagkakamali ko kasi lagi akong tumitingin sa kabilang bakod. Nakikita ko na maganda yung opportunity sa kanila, maganda yung kita nila, at gusto ko rin magkaroon ng piece of that pie. Pero because of that attitude, dahil nga lagi tayo nakatingin sa iba, ay nakakalimutan na natin yung sarili nating lane. Pag ginalingan lang natin sa current lane natin, sa current business natin, current profession natin, ay may opportunity rin tayong mag-grow at maging profitable doon on our own. So, kung meron kang isang business ngayon at nakaka-cash flow ka dyan, naging profitable ka naman, ay workout mo pang lumaki at dumami. Palakihin mo yung isa kesa naman naging divided ang attention mo at resources mo sa different
small businesses. Okay lang yung isang negosyo, isang source of income, basta lumaki at maging profitable ka dyan. Ayun lang muna, hopefully nakatulong sa inyo itong video to. Kung bago ko sa channel na to, ako si Wilma and I've been a full-time business owner for 4 years already. Naibahagi ko itong video to para maging aware kayo at atin din rin kayo magsayang ng pera sa tuition fee sa ganitong klaseng learnings. Ang kalaban kasi natin dito, yung hindi pagkakaroon ng ganitong klaseng awareness dahil nga magaling mag-sales talk at sinisilaw tayo sa mga numero, ay napapa-invest tayo sa mga ganitong klaseng negosyo na later on marirealize natin scam pala. At ayun, isang iglap, parang hangin, ay nawala na lang ang perang pinaghirapan natin ng matagal na panahon. Kung nagustuhan mo ang video to, ay inaanyayahan kitang mag-join sa ating Facebook group na Discarding Online Seller. Kahit di ka online seller, ay welcome ka dyan. At doon tayo mag-update regarding sa ating business. Doon tayo mag-share ng ating mga tips and tricks, strategies regarding business and starting a business. Bago tayo magtapos, nais kong i-share ang Word of God in Proverbs 13:11 that wealth from get-rich-quick scheme quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Na-realize ko para din sa ating mga na-scam yung Bible verse na yan. Kasi nagmamadali tayong yumaman. Kaya yun, mabilis ding nawala ang ating mga pinaghirapan. Ang sakit, no? Para sa akin din yung Bible verse na yan. Ang panalangin ko po ay tayo pa'y patuloy na pagpalain ng Panginoon at ang ating negosyo para patuloy tayo maging pagpapala pa sa ibang tao. Maraming salamat!